Tracking device ang tawag doon, hindi ba Lucas? Ayos lang ba si Nanay Elena? As long as she cooperates with the police, it's not impossible that your mother will be in a safe situation. Besides, it's also up to her if she avoids the things that should be avoided. You know what I mean? Nakalimutan kong bigyan siya ng pera o kahit man lang pagkain sana. Don't worry, tinawagan ko na si Mario. Napangiti si Amor sa kaniyakap si Lucas. Maraming salamat sa napakabait kong asawa. Anything for you. Tara na sa venue, marami na tayong bisitang pasasalamatan. Pinagsalikop ni Lucas ang kamay nito sa kamay ni Amor. Lumabas ang dalawa na para bang walang nangyari nang humarap ang mga ito sa mga bisita. Maya-maya hinanap ni Lucas ang inang si Celeste na makita si Tyrone na karga-karga ang anak nitong si Amber. Where's mom? Then why did I just see you here? You just arrived, right? Napangiti si Tyrone habang nilalaro ang kamay ng pamangkin. May nasikaso lang akong proyekto and still I'm here, present. About mom, hindi ko alam kung saan siya nagawi. Bigla din nawala sa paningin ko. Why? Umiling si Lucas. Nothing. Diyan na muna si Amber. Lalapitan lang muna namin ng mga bisita. Alright, see you later. Gamit ng maliit na kamay ng pamangkin, yun ang ginamit ni Tyrone pangkaway kina Lucas at Amor. I'll be right back, anak. Thank you, Sir Engineer. Wika ni Amor. There's a gift from Uncle Tyrone for you. A bank account with 10 million pesos deposit. It's just our secret. Don't tell your mom and dad. Kakatuwang napangiti ang 5 buwan sanggol sa sinabi ng tiyuhin. Mukhang nagkakaintindihan ng dalawa. Samantala, Ginang Elena, saan ho kayo ibababa? Dyan lang sa kanto. Pakisabi kay Attorney Lucas, maraming salamat sa paghatid sa'yo na rin. Palabas na sana ng kotse ang ginang nang lingunin siya ni Mario. Sandali lang po. Tsaka may kinuha si Mario sa passenger seat. Isang brown envelope na makapal ang laman. Pinabibigay ni Sir Lucas. Gamitin ninyo sa pang-araw-araw mong pangangailangan. Tsaka nagpa-deliver na rin ako ng mga goods sa tinutuluyan mo. Paliwanag ni Mario. Nakangiti ang lalaki. Napatungo ang ginang nang abutin niya ang perang ibinigay ni Mario sa kanya. Mayay bigla na lang tumulo ang mga luha sa mata dahil kahit papano hindi pa rin siya pinababayaan ni Lucas katulad ng pinangako ni Lucas sa asawang si Amor. Hindi ko alam kung karapat-dapat ba na magkaroon ako nito. Sobra-sobra na itong binibigay ni attorney sa akin, saad ng ginang. May isang salita si Sir Lucas kapag sinabi niya gagawin niya. Paklang umiti ang ginang at nagpunas ng luha. Napakaswerte ng anak ko sa kanya. Hindi niya pinababayaan si Ina simula nung una. Dumadaloy sa dugo nila ang kabutihan, Ginang Elena. Sunod-sunod na tumango ang ginang, tsaka ngumiti ulit. Maraming salamat ulit. Pakisabi sa kanya at sa anak ko. Nang lumabas ang ginang, di pa naman nakakaalis si Mario, may isang sasakyan na huminto sa likuran nila. Naging alerto si Mario, dali-daling lumabas ng kotse at saka tinignan ng kotseng yun. Kumunot ang noo ng lalaki na makita si Celeste na nasa loob ng nasabing kotse. Lumabas si Celeste doon sa kangumiti. Ma'am Celeste, ano pong ginagawa ninyo rito? Wika ni Mario. Huwag mo na lang sabihin kay Lucas na tumungo ako rito. Gusto kong makausap ang ina ni Ina. Saka binilingan ang ginang. Di nakapagsalita dahil ito ang unang beses na nakilala niya ang ina ni Lucas. Nakangiti si Celeste, baka sa mukha ang kabaitan ng babae. Masusunod po, Ma'am Celeste? Mauuna na po ako. Sige Mario, mag-iingat ka. Nang makaalis si Mario ay saka naman lumapit si Celeste kay Elena. Maganda ang pagkakangiti ni Celeste habang si Elena hindi alam kung ano ang magiging reaksyon. Napatingin na lamang sa sarili. Pwede ba kitang makausap? Sige ho ma'am. Tsaka binuksan ni Celeste ang pintuan ng backseat. Naunang pumasok si Celeste, tsaka sumunod si Elena. Kaagad pinatakbo ng driver ang sasakyan, tsaka nagsimulang magsalita si Celeste. Ikaw pala ang ina ni Ina, tama? Oo, pero hindi talaga akong tunay niyang ina. Kumbaga, inampon ko lang siya. Ganun ba? Bakit? Anong kailangan mo sa akin? Wala naman. Galing din ako sa dukhang pamumuhay noon. Ang ina ko ay isang labandera lang habang ako naman namamasukan bilang kasambahay sa bahay na pinaglalabahan ng ina ko noon. Dahil sa pagiging labandera ng nanay ko, nakapagtapos ako ng pag-aaral ko at dahil na rin nagsumikap ako magkaroon ng scholar nung nasa kolehiyo pa ako.
Bago ko napunta sa ganitong marangyang buhay, katulad ni Amor, naghirap din ako. Hindi naging malayo ang buhay ni Amor noon sa buhay na meron din ako noon. Kaya nang mapadpad siya sa amin, nasabi ko sa aking sarili, mamahalin ko ang batang ito. Mamahalin at ituturing na isang pamilya. Hindi dahil naaawa ko sa kanya, kundi dahil nakikita ko sa kanya noon kung gaano siya kadeterminadong mabuhay at lumaban ng patas. Mahabang kwento ni Celeste. Di maalis-alis sa labi ang mga ngiti nito. Hindi ako naging mabuting ina sa kanya, pero minahal ko siya. Alam ko, nanay ka rin na katulad ko, nagmamahal. Pero hindi ko pinaramdam sa kanya yon dahil mas pinairal ko ang galit ko sa kanya noong mga araw na namatay ang kinasama ko. Dahil nagmahal ka ulit. Pinagsisisiyan ko ng lahat ng mga kasalanan ko. Kahit anong galit ko sa kanya, takwil ko, lumalapit pa rin siya at ito ngayon. Tinutulungan niya pa rin ako sa tulong din ng asawa niyang si Attorney Lucas. Ang anak mo? Nahihiya ako sa sarili ko ngayon. Ang kapal ng pagmumukha ko magpakita pa sa kanya pagkatapos ng lahat ng mga sakripisyo nito. Sa totoo lang wala kang karapatang mabuhay sa mundo. Napatungo si Elena, pigil ang mga luha. Mayay hinawakan ni Celeste ang kamay nito at pinisil. Lahat tayo may pagkakamali. Lahat tayo may masamang ugali na nakatago at lahat tayo pwedeng husgahan ng kahit na sino. Pero isa lang masasabi ko, lahat pwedeng magbago at magsimula ulit ng panibagong buhay. Gustong gusto kong makabawi sa kanya pero hindi ko alam kung paano at saan magsisimula. Napangiti ulit si Celeste, tsaka inabutan ng panyo si Elena. Kaya nandito ako para tulungan ka na makapagsimula ulit ng panibagong buhay mo, Elena. Biglay umangat ang mukha ni Elena, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Maya ay may inabot si Celeste sa kanya na calling card. Tawagan mo ko dyan kapag natapos na ang 6 na buwan mo. Huwag kang magdadalawang isip na lumapit sa akin para kung gusto mo talagang makapagsimula ng panibago mong buhay, akong bahala sa'yo. Tsaka hinaplos ni Celeste ang braso ni Elena nang makitang lumuluha ang ginang. Napatungo si Elena. Mahigpit ang pagkakakayom ng mga kamao na nagpipigil ng emosyon sa harapan ng ina ni Lucas. Come to my office. Bibigyan kita ng trabaho ng naaayon sa kakayahan mo. Balita ko marunong ka raw magtahi ng mga damit. Naging sastre ka ba noon, Ma'am Elena? Umangat ang mukha ng ginang. Tumango siya at peking ngumiti. Hindi naman masyadong maalam sa pagtatahi. May kaunting kaalaman lang. Sunod-sunod na tumango sa Celeste sa sinabi ni Elena. Good. Ilang buwan pa ba ang natitira mong? Alam mo na? May 5 buwan pa. Noong nakarang buwan lang ako lumaya at 1 buwan na ako kahapon. Under monitoring pa rin ako. May tracking device ang pa ako. Tsaka pinakita ni Elena ang kanang paa nito. Napangiti si Celeste sa katapangan na hindi to nahiya sa kanya. Okay lang yan, Ma'am Elena. In God's will, tutulungan ka rin na makalaya sa mata ng otoridad. Maraming salamat, Ma'am. Walang anuman, basta kapag libre ka na, lumapit ka na kagad sa akin. May trabaho naghihintay para sa'yo. Ngiti ni Celeste. Natapos ang usapan ng dalawa ng may pangako. Hinatid si Elena sa kanyang tinutuluyan. Magalang na nagpasalamat ang ginang kay Celeste. Hanggang sa muli, mag-iingat kayo. Kumaway si Celeste bago nagsara ng bintana. Napasingap siya ng hangin sa kawalan at gumiti. Tara na, Allen. Balik sa bahay ni Lucas. Hapon na pala, di natin namalayan ng oras. Baka nahanap na ako ng mga yon? Yes, Ma'am Celeste. Makalipas ang 1 oras na biyahe, paghinto pa lang ng kotse, sinalubong na kaagad ito ni Lucas. Nakakrus sa mga braso, diretso ang tingin sa ina. Mom, where have you been? Nagkaroon lang ng emergency sa kumpanya kaya sumibat muna ako saglit. Why? Nothing much. Ang tagal mo kasing bumalik hapon na. Yung ibang bisita mo, nag-COE-an na rin. At hindi man lamang nakapagpaalam sa'yo. Napangiti ang ina ni Lucas at tinaplos ang braso ng anak. Let's go inside. Nasaan ang dad mo? Nasa lobby, karga-karga ang apo. Hinahanap ka na rin nun kanina pa. Hayaan mo niyang ama mo. Tara na sa loob. Nasaan pala si Amor? Giniya ni Lucas ang ina papasok sa loob ng kanilang bahay. Sa lobby, doon nagkumpulan pagkatapos ng 1 araw na okasyon. Limitado ang oras. Ayaw ni Lucas gabihin ang mga bisita sa daan. Kaya hanggang 6 ng hapon lamang ang okasyon. At maliban sa mga bisita na nagsiuwian, may ilang kamag-anak naman na nauna nang umuwi.
I'm home. I'm sorry hindi ako nakapagpaalam sa mga kamag-anak natin. May nilakad lang ako at hindi kaagad nakabalik. Humalik si Celeste sa kanyang asawa. Madalas mo nang ginagawa yan, Era. Iniisip ko lang na may lalaki ka. Sumbat ni Alfredo. Ang tanda na natin para sa mga ganyan, Evo. May matatanda na tayo, kalandian pa rin ang iniisip mo. I am just joking. Mama ninyo hindi na mabiro. Palibasa naman kasi, eksperyensyado ka na sa mga ganyan. Way back kabataan pa natin. Sus! Nakatayo lang sa gilid sina Lucas at Amor habang tinitingnan ng mga magulang na nag-aasaran. Maya-maya, nagsalita si Amor sa asawa. Mukhang totoo naman nga ang mga sinasabi ni Mama Celeste, no? Tingnan mo si Daddy. Malakas pa rin ang alindog kay Mama kahit may edad na. Kung hindi mo lang alam, halos mabaliw yung daddy mo kay Mommy noon. Pati sarili, ina-ina kinakalaban may pagtanggol lang si Mommy. Halos itakwil na nga siya ni Lola noon eh. Nagulat si Amor sa nalaman. Di lubos maisip ni Amor na gagawin niyo ng ama ni Lucas. Walang duda, kitang-kita sa panlabas na anyo ng Ginoo kung gaano katapang ang aura at pagdating sa asawa umiiba ang aura, responsabling asawa. May similarity kayo ng ama mo, matapang din ang aura. Really? Maniwala ka, minsan lang ako nagsasabi ng kalokohan, katotohanan Lucas. Napailing na lamang ng ulo si Lucas at niyaya ang asawa na lumapit sa kanila upang kunin ang anak na si Amber. Saglit lamang na binuhat ni Lucas ang anak at ibinigay na yon kay Amor. I forgot something. Ano yon? Katita pa tayo dito, ngayon ko lang magsasabi na may nakalimutan ka? Di nagsalita si Lucas. Imbes ngiti lang ito, mabilis maglakad papasok sa kanilang kwarto. Anong nangyari doon? Wika ulit ni Amor. Walang ideya sa nangyayari. May sinasabi yan sa amin, pero hindi kami sure kung anong ibig sabihin niya. Right, Dad? Wika ng ina na si Celeste. Yeah, tipid na sagot ng amang si Alfredo. Kumunot ang noo ni Amor dahil hindi niya man lamang nalaman iyon. Pagbalik ni Lucas, kinuhang anak tsaka binigay sa inang si Celeste. Hinila si Amor sa gitna ng lobby na walang ideya kung ano ang nangyayari. Umalis din ang amang si Alfredo sa sofa at tumayo katabi ng asawang si Celeste sa gilid. Pinapanood ang eksenang gagawin ni Lucas sa kanyang asawa. Maya-maya pinatay ang ilaw sa gitna. Lucas, anong meron? Bakit madilim na? Ginala ni Amor ang paningin. At nang bumalik ang tingin kay Lucas, doon din niya nakita ang asawang nakalood ng isang tuhod sa sahig at may hawak-hawak na maliit na kahon. Firstly, when I love completely. Secondly, I don't cheat, I'm loyal. Thirdly, when I choose you, it's only you. What about the fourth? Fourth, when I marry you once, I will marry you 1,000 times. Attorney / Mrs. Ina Amor Contreras, Montenegro, mother of Zosime Amber Contreras Montenegro, I will ask you to marry your husband, Attorney Lucas Wang Montenegro Ajian. Just answer. Yes. Wife? No turning back since the day one you met me. Mahinang natawa si Amor. Napabaling pa ito sa mga magulang ni Lucas na nakangiti. Sunod-sunod tumungo ang inang si Celeste. Pagbalik ng tingin ni Amor kay Lucas, walang pag-aalilangan, tumango ito sa asawa. Malapad ang mga ngiti sa labi. May option pa ba ako maliban sa yes? Wala na hindi ba? And I said yes, I will marry you again. Attorney Lucas Wang Montenegro. Labis-labis ang tuwa't sayang nararamdaman ni Lucas sa mga oras na yon. Kaagad kinuha ni Lucas ang singsing sa kahon. The Winston Blue Diamond Ring na nagkakalaga ng $23.8 million. Sinuot niya yon sa palasingsingan ng asawa na may matamis na ngiti sa labi. Tumayo si Lucas at kaagad niyakap ng mahigpit at siniilan ng halik si Amor. Church wedding, wika ni Lucas. We are done with the garden wedding. Let's proceed to the church wedding. I wanted to see you wearing a wedding gown again, wife. Tsaka lumapit sa asawa na nakaupo sa sofa. Siniyasat ni Amor ang singsing na pinasuot sa kanya ni Lucas. Winston Blue Diamond lang to, tama? Worth $23.8 million if I'm not mistaken. I could buy you the most expensive ring in the world if I wanted to. This is too much, Lucas. Wife, deserve mo ang singsing na yan. Gumawa na ng sariling mundo ang dalawa. Di na naisip na naroon ang ama't ina na nakikinig lamang sa kanila.
Maya-maya tumikim ang amang si Alfredo. Excuse me, but did you loan this after all, Lucas? Bakit pati kami na sorpresa mo sa biglaang pagpapropose mo ulit kay Amor? Kailan ang kasal? Oh, I'm sorry, Dad. A day before matapos ang March. March? Hindi ba't aalis kayo niyan? Saad ng ina. Well, I decided na wag na lang muna pala kaming aalis. Since nakalabas naman ng nanay ni Amor, she'll be attending our church wedding. Yun na lang ang plano ko. Di naman nagkaroon ng problema at mas sumang-ayon pa si Amor dahil sa susunod na marsya niya sa gitna, makakasama niya na ang inay Elena nito. Let's get married again. And to show them how much I love you. Iba pala talagang mainlabang isang Montenegro, saad ni Amor. Well, it runs in our blood, wife. Right, Dad? Tanungin mo na lang si mommy mo, Celeste, tungkol dyan, iha. Wika ng amang si Alfredo. Nagkibit balikat ang ina, tsaka napangisi. Kinabukasan, naging abala si Amor sa pagbubukas ng mga regalo ng anak. Sa tulong ni Linda at Leia na pabilis ang pagliligpit nila ng mga gamit. Miss Amor, ang dami ng regalo. Saan po pwedeng ilagay ang mga ito? Tanong ni Leia habang nililigpit ang mga regalong nabuksan na. Magpapagawa ng storage room si Lucas para dito. Hindi ko alam kung kailan niya balak na simulan. Ganun po ba? Mabuti naman ho. Ang dami. Sobra. Saad ni Linda. Hindi ko rin alam na ganito karami ang magbibigay kay Amber. Salita din ni Amor. Natahimik ang dalawa. Maya-maya natigilan si Linda sa ginagawa na makuha ang atensyon nito sa singsing na suot ni Amor. Miss Amor, ang ganda ng singsing na iyan. Mahal siguro yan, no? Ito. Wedding proposal ni Lucas kagabi. It's the Winston Blue Diamond Ring worth $23.8 million. Napanganga ang dalawa nang pinakita ni Amor yon sa kanila. Tiningnan naman ni Linda at Leia. Halos hindi maalis ang tingin sa singsing na suot ni Amor. Sana all, may second wedding proposal. Kami kaya kailan? Saad ni Leia. Hoy, ayan ka na naman sa kadiluluhan mo eh. Paano ka magkakaasawa kung binabara mong nandiligaw sa'yo? Parang tanga eh. Angil ni Linda. Napangiwi si Leia sa sinabi ni Linda sa kanya. Mahina niyang hinampas sa brasong kapatid. Natawa si Amor. Bukas, pupunta tayo ng jewelry shop. Ibibili ko kayo ng singsing. Wala sa sariling salita ni Amor sa dalawang babae. Nagkatinginan ulit ang dalawa. Wala din sa sariling niyakap ni Amor. Kinagabihan habang naghahapunan si Lucas at Amor, nagpaalam si Amor sa asawa kung pwede ba raw silang umalis ng bahay. Saan kayo pupunta? Sa mall, may bibilin lang sana. Anong oras? May meeting ako by 1 ng hapon. Sabay na lang kayo sa akin, ihahatid ko kayo. Huwag na. Nandiyan naman na si Mario para magmaneho sa amin eh. Tsaka ayokong sumingit sa schedule mo. I can handle my schedule too. Is that so? Okay, pero doble ingat kayo ngayon ha. As you can see sa balita, lahat puro patay nang nagaganap sa labas. Mag-iingat po kayo, attorney. Tsaka nandiyan naman si Mario hindi kami napapabayaan nun. Okay then, enjoy! Isang yakap at halik ang nagpapayag na kaagad ni Amor ni Lucas. Kinabukasan 12:00 ng tanghali, nakapark na ang sasakyan ni Amor sa parking area. Lahat napapalingon sa kanila dahil na rin siguro sa karisma ni Amor na kakaiba ang kulay at anyo nito. Malaaraba ang imahe na animoy isang Birheng Maria. Tulak-tulak na Linda ang cart ni Amber. Di na nawawala sa pisngi ang tawa nito. Nung nasa harapan na sila ng isang jewelry shop, masyadong pumasok ito sa mga loob. Maya-maya, nagpaalam lamang saglit si Amor nang bigla ay tumunog ang telepono nito. Saglit lang, sasagutin ko lamang ang tawag nito. Saad ni Amor kina Linda at Leia at saka lumabas saglit ng jewelry shop. Napatingin-tingin sina Linda at Leia sa nakadisplay ng mga alahas. Panay turo ng mga ito ng mga gusto nila. Miss, hindi to parke para igala dito ang sanggol. Bawal ang cart ng baby dito. Kung maaari lang umalis na kayo dito. Nasita ng promo girl sina Linda at Leia. Imbes na patulan, mahinang lumabas ang dalawa ng walang salita. Papasok-pasok, kala mo naman, bibili. Pahabol pa ng promo girl kina Linda at Leia. Narinig ng dalawa yon. Sa ines ni Leia, binalikan niya ang promo girl at saka kinumpronta.
Hoy, babaeng makapalang makeup. Mapanlait ka, kala mo kusino ka. Bakit? Porket wala kaming pambili, hindi namin afford ang alahas na binibenta ninyo dyan? Ayos-ayusin mong pananalita mo at baka makain mo yan. Bastos ka. Customer pa rin kami kahit nag-window shopping lang kami. Shit ka? Miss, hoy. Ang akin lang naman, bawal kayong gumala-gala rito habang tulak-tulak ng stroller ng batang yan. Aba, kapag nakabasag pa kayo dito, baka hindi nyo pa mabayaran. Wag na wag mong idadamay tong alaga namin ha. Baka pagsisiyan mong sinita mo kami. Tsaka mas mahal pa tong stroller ng alaga namin kaysa sa buhay mo kung alam mo lang. Kaagad nilapitan ni Linda si Leia. Inawat niya ito at hinila palabas ng shop. Tama na yan, Leia. Mamaya pagkumpulan pa tayo rito eh. Pabulong na sabi ni Linda kay Leia. Ito kasi, hindi bali nang maliitin tayo ng babaeng to, kesa naman maliitin niya si Amber. Bawal nga kasi yung stroller dito. Bakit? Kapag may nabasag ba kayo dito, kaya ninyong bayaran? Sige nga. May umawat na sa promo girl, kasamahan nito. Leia, at ganon din dito kay Leia, si Linda. May nakapansin sa sagutan ng dalawa hanggang sa dumami na ang mga tao naroon. Kaya, kaya. Bakit? Gusto mo subukan natin? Ang yabang mo rin ano? Subukan mo't ipapakulong kita. Ni senti mo nga siguro ngayon wala ka eh. Bakit hindi natin subukan na magkaalaman? Napalingon si Linda at si Leia nang magsalita si Amor sa likuran nila. Napatingin din ang promo girl at ibang kasamahan nito sa kanya. Lumapit naman si Amor kina Linda at Leia. Nasa likuran nito si Mario na tahimik lamang. Napangiti si Amor nang tumingin sa mga alahas. Rule number 1, fuck what they think. Saka tumalim na parang punyal ang mga tingin nito sa babaeng nakasagutan ni Leia.